Definitely, because si Saldico, kaya nga pugante na si Saldico, kaya nga nagtatago, di ba? Tapos hindi lang naman ako nagsabi na nagbebentahan ng projects, yan ay confirmed na ng ibang mga tiga DPWH. So sino naman ang maniniwala na hindi po yan alam ni former Speaker Martin Romualdez? Ang sinabi ko niyan is noong 19th Congress, yung unang-unang impeachment, hindi na nila may tatanggi yun, di ba? Yung mismong mga pumirma ang nagsabi na ang dahilan kung bakit sila pumirma ay dahil puputulan sila ng AIX, AKAP, TUPAD at lalong-lalo na yung MAIP. Kasi yung MAIP talagang nakakatulong yun sa mga constituents, yung tinatawag na guarantee letter. No? So, sila na mismo nagsabi noon, yung mga bumoto, hindi lang ako, at totoong ginawa yun. Number two, ang sabi ko noon, di ba, early on na walang gustong maniwala sa akin as early as March na ang motivasyon, kaya itinulak yan noong huling araw ng sesyon ay para mailabas yung mga nabentang mga proyekto. Okay, anong patunay ko doon? March 25, 2025, kinausap ako ni Congressman J.J. Suarez sa Manila Gold, sabi niya, yung mga proyektong yan, naibenta na yan. So sabi ko, hindi ko problema yan kung naibenta niyo yan. Tapos ang susunod na palusot niya, naipangako na yan doon sa mga pipirma sa impeachment. So sabi ko, hindi ko alam yan. So tinanong ko si Presidente kung naipangako yan, sabi niya, walang usapang ganyan. So ang ibig sabihin, gawa-gawa nila J.J. Suarez yun para mailabas lang yung mga proyekto doon sa naibenta ng sa mga naibenta na nila. At yung bentahan, hindi ko na kailangan patunayan yan. Di ba sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee, ang dami nang umamin na may bentahan. Yusek Bernardo, si Engineer Alcantara, even si Saldico, inamin na niya, di ba? Awa na naman kayo Sino Ano po? po ba? Mukha po hindi ko alam kung may umaaway sa inyo, may nakakaaway po kayo. Sino Mukhang po? nagkaroon po kayo ng banggaan na naman ng ilang mga kasamahan nyo dyan sa Kamara de Representantes, ano? Dahil apparently you made a very serious allegation. Ano po ba? Kayo na po ang magkwento sa amin. Ano po bang nangyari? And then, I think nung sinabi ko na siguradong yung mga, okay, ganito yung konteksto nun. Opo. Nung sinabi ko na kung hindi sila mapapanagot ngayon, ibig sabihin, referring to doon sa mga involved sa biggest corruption scandal sa ating history, siyempre, yan hindi na madideny yan, di ba? Si Saldico ang nasa sentro noon. Si former Speaker Martin Romualdez, hindi naman niya may tatanggi na hindi niya alam yung ginawa ni Saldico. At yung iba pa, kung hindi sila mapapanagot sa administrasyong ito, then sabi ko, sigurado, pag si BP Sara ang nanalo, papanagutin sila. So, I mean, wala naman akong... That sentiment came from mga usapan ko sa mga tao, di ba? Ang sinasabi ng mga tao sa akin, wala na mangyayari dyan sa investigasyon na yan. Di ba parang give up na yung mga tao Sa administrasyon na to, wala na mangyayari dyan. Sa susunod na administrasyon na lang yan. Lalong-lalo na kung si Sara ang maging presidente. So I'm just relaying yung sentimento ng mga tao. Wala naman akong sinasabing iba, di ba? Ganun naman ang sinasabi ng mga tao Ito nga po, sige, pakalanan na po natin na siyempre po kasamahan din po ni former Speaker Martin Romualdez, ang Tingog Party List po. Kayo po talaga yung mga main characters po dito sa issue na to ngayon si Congressman Jude Asidre po, no? Sabi naman po niya, he's insisting na yung mga aligasyon po ng plunder laban po kay former Speaker Martin, wala po ebidensya, pero you're saying the opposite po, no? On the contrary, meron po ba kayong hawak na ebidensya para po maglakas loob po kayo na gumawa po ng ganitong aligasyon na may kinalaman po talaga siya? Definitely, because si Saldico, kaya nga pugante na si Saldico, kaya nga nagtatago, di ba? Tapos hindi lang naman ako nagsabi na nagbebentahan ng projects, yan ay confirmed na ng ibang mga tiga DPWH. So sino naman ang maniniwala na hindi po yan alam ni former Speaker Martin Romualdez? Number one yan. No, number two, hanggang ngayon, kung ano-ano sinasabi ni Congressman Jude Asidre, hanggang ngayon, hindi niya po sinasagot yung tanong ko kung bakit ang Tingog
through Congresswoman Yeda Romualdez, sila ang proponent ng 5,960,000,000 worth of projects sa iba't ibang distrito. Bakit po hindi yung district congressman doon ang proponent? At yung 5,960,000,000, yan po ay inserted doon sa 2025 BICAM. So hanggang ngayon, ayaw niya pong sagutin yung bagay na yan. So wala po siya maibigay din na konkreto, no, na sagot sa inyo. The same way po, Yes. ayun din po yung sinasabi. And ito pinaka-importante, di ba? Bakit ang daming tigapagsalita ni former Speaker Martin Romualdez? Ako kung ano sinasabi nila, hinaharap ko lahat ng aligasyon, hinaharap ko lahat ng issue. Never siya nagpa-interview dito sa bagay na ito. Di ba? Opo. Ito lang po, dahil napag-uusapan po natin nga, no, dahil nga wala rin siyang, sabi nyo nga, walang konkreto maisagot sa inyo, yung kampo po ni Speaker Martin, ano. Ang tanong din po kasi ng ating ng publiko po, mahirap po kasi kapag sabi-sabi lang, sabi nyo nga, sabi ni ganito, sabi ni ganon. Ang tanong po ngayon, meron po ba kayong hawak na primary evidence? Halimbawa, dokumento po na talagang konkreto magpapakita na yung aligasyon nyo ay meron pong batayan? Hindi. Yung Like, ebidensya, opo. ay di ba? At hindi lang po hearsay, kasi yun ang problema, no? Hindi hearsay ito. Yes, sir. Yung 5.960 billion, linabas ko na yung listahan yan ng line item ng isa-isang pangalan ng mga proyekto, saan ginawa. So hindi po hearsay yan. May kopya po yan. I can send it to you later. So hindi po hearsay yung 5,960,000,000 pesos. Meron po yung dokumento, nakasulat kung ano yung title ng project, kung saan dinala yung proyekto. Wala po, hindi po hearsay yan. Pakisabi nilang kay JM kunin sa akin, isisend ko po mamaya. Sige po, kasi yan na nga po yung mga phone-in questions po walang natin. problema doon. Walang problema. Ayan, Dumako naman tayo dito sa ongoing impeachment, Kong Toby. Dahil kahapon, mukhang wala silang, seryoso silang ituloy-tuloy ito. Kahit na tayo national energy Crisis. Emergency crisis Yun na nga po. tayo. Ang banggit nyo noon, ginagamit ang district funding bilang leverage para isulong ang impeachment. Nang sinasabi, hindi ka namin bibigyan hindi i-release ang pondo mo kung hindi ka sasangayon, hindi mo iboboto yung for impeachment. Sa ngayon po ba ay ganito pa rin ang situation, Kong Toby? Okay. Ang sinabi ko niyan is noong 19th Congress, yung unang-unang impeachment, hindi na nila may tatanggi yun, di ba? Yung mismong mga pumirma ang nagsabi na ang dahilan kung bakit sila pumirma ay dahil puputulan sila ng AIX, AKAP, TUPAD, at lalong-lalo na yung MAIP. Kasi yung MAIP talagang nakakatulong yun sa mga constituents, yung tinatawag na guarantee letter. No? So, sila na mismo nagsabi noon, yung mga bumoto, hindi lang ako, at totoong ginawa yun. Number two, ang sabi ko noon, di ba, early on na walang gustong maniwala sa akin as early as March na ang motivasyon, kaya itinulak yan noong huling araw ng sesyon, ay para mailabas yung mga nabentang mga proyekto. Okay, anong patunay ko doon? March 25, 2025, kinausap ako ni Congressman J.J. Suarez sa Manila Gold, sabi niya, yung mga proyektong yan, naibenta na yan. So sabi ko, hindi ko problema yan kung naibenta niyo yan. Tapos ang susunod na palusot niya, naipangako na yan doon sa mga pipirma sa impeachment. So sabi ko, hindi ko alam yan. So tinanong ko si Presidente kung naipangako yan, sabi niya, walang usapang ganyan. So ang ibig sabihin, gawa-gawa nila J.J. Suarez yun para mailabas lang yung mga proyekto doon sa naibenta ng sa mga naibenta na nila. At yung bentahan, hindi ko na kailangan patunayan yan. Di ba sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee, ang dami nang umamin na may bentahan. Yusek Bernardo, si Engineer Alcantara, even si Saldigo, inamin na niya, di ba? So, wala na akong dapat patunayan sa bagay ngayon. Ngayon, pagdating dito sa 20th Congress, yung impeachment ngayon, ang tinanong ako na isang reporter, kasi lahat ng projects ng DPWH ngayon, naka-FLR, naka-for later release. Yes. So, tinanong lang ako na isang reporter, maaari bang gamitin ito? Siyempre, ano ba yung sasagot ko? Common sense, maaaring gamitin. Pero sabi ko, kung gagamitin o hindi, malalaman lang natin yan pagkatapos ng botohan
kung yung mga bumoto ay na-release yung mga pondo at yung hindi bumoto ay hindi ma-release yung pondo. So ganun kaliwanag po yung sinabi ko. Wala naman akong sinabi doon. Parang sinabi nyo lang na possible. And, Yes, yes. So allergic sila ka Nelson pagdating sa mga bagay niyan. Pero alam nyo, nag-file ako ng resolution Apo. na ang requesting the committee na madaliin na itong House Resolution 894 requesting the committee na madaliin na yung pag-resolve nito para makapag-concentrate na doon sa krisis sa Middle East. So, resolution respectfully appealing to the chairperson to expedite the resolution of the impeachment case to enable the House to concentrate on urgent matters arising from the Middle East crisis. At nag-file din ako ng House Bill 8715, yung tinatawag na Fuel Crisis Act of 2026. Oo, maganda yan. Sige, para maiba naman. Kasi nakakaumay na po yan lagi. Impeachment, di ba? Ang dami pong kinakaharap na problema ng ating bansa ngayon, kasabay ang buong mundo, no? Pwede, can you walk us through po yung mga inihaan yung resolusyon? Bilang Yung resolution nga is para mapadali yung hearing, para makakonsentrate doon sa hinaharap nating Middle East crisis, no? Tapos kahapon nag-usap kami ni Congressman Egay Ericen na hihilingin namin sa presidente na after the Holy Week break, magkaroon ng special session para talakayin yung mga measures na kailangan para harapin itong fuel price hikes, no? Dito sa House Bill 8715, ang unang power na binibigay sa executive is number one, kontrolin yung unreasonable na pagtaas ng fuel, pagkain, at basic utilities tulad ng kuryente, tubig, tsaka internet, no? So, alam natin na magtataas yung diesel, alam natin magtataas yung pagkain, pero yung reasonable lang. Number one yan. Number two, sinasabi natin na binibigyan ng kapangyarihan ang local government units and national government units na sila na yung umupa ng mga PUJ, tricycle, TNVS, at ibigay na libreng sakay sa ating mga kababayan. Kasi ang problema, hindi pinapayagan yung mga transport group na magtaas ng singil. Pamasahe. Naintindihan ko yan, ng pamasahe. Pero pag lugi na sila, hindi naman sila mamamasada. Tama. Tama, So, ang oo. ginagawa natin dito is binibigyan ng kapangyarihan yung national government and local government na sila nang umupa, sila nang pumasan doon sa dagdag na pamasahe at ibigay na lang nila ng libreng sakay. Parang yung bus Number- carousel dati sa EDSA. Oo. Yes, correct kayo. Number three, siyempre, pag nahirapan na yung tao, dumagdag yung presyo ng transportation, dumagdag ang gastos niya sa pagkain, mahirapan siyang bayaran yung upa. So during this period, may freeze muna sa residential rental rates. Oh, wow. Malaking bagay yan, ha? Number four, yung doon sa commercial rates naman, basta micro, small, and medium enterprises, wag muna natin taasan. Then, yung mga may utang sa Pag-ibig, HDMF, staggered payment na muna o deferred. Tapos, pwede mag-emergency loan sa SSS and GSIS at yung interest sa government loans, i-moratorium muna. Oh, maganda yan. Kahit paano, di ba, konting magandang balita naman. Parang Yes. gulo-gulo na ng buong Pilipinas. Nakikisabay pa po yung Kamara de Representantes, parang bangayan ng bangayan dyan sa loob. Ito po ang tanong. Yes, because alam mo, the reason why I gusto kong bilisan is no matter what we say, ako kasi, ang sinasabi ko lang ay yung mga sentimiento na nakuha ko pag nakikipagkwentuhan ako sa mga constituents ko. No? Opo. Ang problema is, kahit paano natin tignan yung impeachment, of course, it's a form of accountability. Pero may mga kababayan tayo na tinitignan yung impeachment na away ng mga politiko, na parang power play o away ng politiko. So, kaya nga gusto natin bilisan para wag na nilang isipin yon at maintindihan nila na ito about accountability, then maka-move forward tayo dun sa problema nila talaga. Ako siguro kung, just to pick your brain, for the record po, are you saying po that this impeachment case against our Vice President, Sara Duterte, it's politically motivated at hindi po siya about accountability? No, sabi ko, okay, maganda yung tanong mo, Ricky, no? Sabi ko, there are really groups that are exacting
may mga grupo dyan na humihingi talaga ng accountability sa ating Vice President. Number one, yung Akbayan, yung kina Chel Diokno, Laila de Lima, naniniwala ako it's about accountability. Yung Makabayan, sina Ton Chitino, Rene Co, Sara Elago, yan about accountability. No? Akbayan pala kasama si Percy Serdanya, about accountability yan. Yung grupo nila Kiko Di, about accountability yan. Pero sa likod nun, meron talagang mga nagtatago na involved sa pinakamalaking anomalya, corruption sa ating bansa, na sinusuportahan nila yan dahil hanggang ngayon hindi pa sila napapanagot. At syempre, again, yung sentimiento ng ating mga kababayan na kung sila'y makakalusot ngayon, sa susunod na administrasyon na sila mananagot. Di ba? Yun. Oo. Nako. Ito po, ang tanong ko rin, dahil napag-uusapan nga po natin si VP Sara, no? How can you explain po na yung trust rating po ni VP Sara, kahit iniimbestigahan siya na ngayon, patuloy pong tumataas yung tiwala sa kanya ng taong bayan amidst these investigations? Ay nako, Ricky, yung siguro ang pinakamagandang sasagot diyan is, for example, I don't know who, I mean, if we want a objective na hindi bias na sagot diyan, siguro mas maganda tanungin yung Pulse Asia, no? Sila yung gumawa ng survey. Wag na ako kasi inaakusahan nga ako ng DBS. Ang dami nang umaaway kay Kong Toby. Hindi, wala naman problema. Sinasabi ko lang, alam mo, Ricky, matagal mo na akong kakilala. I will always openly say my political stand on any matter, di ba? No, even if it is not popular. Nung ako ay naging single witness ni CJ Corona doon sa impeachment niya, hindi naman popular kung gawin yun noon eh. Pero ginawa ko yun. Ngayon popular si Sara, kung talagang kakampi ko yan, di inamin ko, no? Pero hindi. Because there are issues na hindi kami agree ni VP Sara, no? I mean, hindi personal. There are some policy issues, like for example, yung stance o approach doon sa West Philippine Sea. Medyo hindi ako agree doon sa pananaw niya. So, that is very basic eh. So, paano kami magiging magkakampi? And exactly why po, gusto ko itang tanungin. Dahil alam po natin na matapang na tao itong si Kong Toby. Kahit na nag-iisa na lang siya siguro dyan sa HOR, talagang kung ano yung pinapanindigan nyo po, pinaniniwalaan, talagang pinapanindigan ninyo. Kaya kayo po yung masarap sana tanungin. O si Canelson po yata may tanong pa. Okay na. Okay na tayo. Okay na. Hindi, ang huli ko na lang, Opo. alam mo, accountability is about having the same standards for everyone. Diba? Accountability is not about, there is no accountability pag double standards, diba? Oo. Okay. Tignan nyo, kahapon, wala akong tutol doon sa paghingi ng SALN ni VP Sara. Ang sinasabi ko lang is, kung dapat hingin yung SALN ni VP Sara, bakit yung House of Representatives ayaw ilabas yung SALN ng mga congressman? Alam niyo yung mga nandun sa Justice Committee, mas mabuti interviewin niyo isa-isa kung willing silang ipakita yung SALN nila. So bakit ganon? Diba? Bakit yung ibang government officials, not only VP Sara, dapat ilabas nila yung SALN nila, pero yung congressman ay hindi nila dapat ilabas yung SALN nila, di ba? So, paano yun? Double standards yun. At pag may double standards, doon na pumapasok yung pag-iisip na sila lang ang pwedeng magnakaw, iba hindi pwede magnakaw. Kaya nga nangyari na nakasentro yung biggest flood control project scandal, yung pagbenta ng proyekto at pagbenta ng infrastruktura at biggest corruption scandal sa ating history. Kaya nasentro yan doon sa House of Representatives dahil doon nga sa pag-iisip na they are above the law. Diba? That's when this happens na yung iba dapat sumunod sa batas, sila exempted sa batas. So tingnan nyo, ayaw ilabas yung SALN nila. O bakit ganon? Kaya nangyari ang biggest corruption scandal in history dahil nga doon sa double standards na they are above the law.
Okay, nako. Maraming salamat po, Kong Toby. It's always a pleasure to talk to you. Kasi kapag kausap mo si Kong Toby, diretsahan. Oo, walang paligoy-ligoy. Walang paligoy-ligoy. Tsaka walang kinakatakutan. Ano? Wala. Kahit na mag-isa lang siya, sabi ko, ang hirap pumasok kaya sa trabaho. Alam mo, Kong Toby, bilib ako sa'yo. Kasi kung ako papasok ako sa trabaho ko or sa eskwelahan, kunwari, no? Tapos lahat ng kaklase ko parang galit sa akin, parang tinutusok-tusok na ako ng kanilang paningin. Pero patuloy pa rin po ako nagtatrabaho. Kaya saludo po ako sa inyo, Kong Toby. At sa ulitin po. Kasi naman, hindi naman anto because totoo naman yung sinasabi ko Bakit naman ako matatakot kung hindi totoo yung sinasabi ko? Dapat matakot lang ako kung ako yung nagsisinungaling.